Hi, I'm Indy Rimando Jr., isang OFW dito sa isla ng Saipan. Kung mayroon kang kamag-anak o mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW, para sa iyo ang video na ito. Walang salitang pagod na ako sa isang OFW basta para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi porket nag-abroad mapera na. Hirap at pasakit ang katumbas ng bawat sentimong kinikita. Kaya wag kang umasta na kung makahingi ka parang ipinatago ka. Nag-abroad ka para guminhawa ang buhay ng iyong pamilya, hindi para magkaroon ng ibang pamilya. Noong nasa Pinas ka pa, ang maliit na kita kasya na. Ngunit noong ng ibang bansa ka, na hindi hamak na mas malaki ang kita, halos ipadala mo na nga lahat ang iyong pamilya, ang daing pa nila kulang pa. Ang pamilya pa ang nagtatanong, bakit wala ka pa naipon? Ilan taong ka na nandyan, wala ka pang nagagawa. Diba ang sakit ng ganon eh? Alam naman nila na halos buwan-buwan na hindi na buwan-buwan ka nagpapadala para sa kanila, ni hindi nila naisip na may natira pa sa iyo, diba? Kapag isa kang OFW, problema ng nasa Pilipinas, problema mo din. Pero kapag ikaw ang may problema, nag-iisa ka lang at hindi alam na nasa Pilipinas. Kapag abroad, sabi nila, wow, siguro dahil mo ng pera, no? Kapag sinabi mo wala, hindi pa sila maniwala. Kapag lumapit sa iyo at hindi ka nakatulong, ikaw pa ang masama. Ikaw na daw ang mayabang, butit nakapag-abroad ka lang. Ang hindi nila alam na resibo na lang ang hawak mo. Ang mga kamay puno pa ng kalyo. Diba mahirap yun, mga kabayan? Kaya bilang isang OFW, nasa atin na rin ang pag-iisip na ang ating mga kinikita ay huwag nating ipadala lahat. Magtira naman tayo ng para sa sarili natin. Para sa pagtanda natin ay mayroon tayong gagamitin, di ba? Mahirap na ipadala mo lahat ang iyong kita at pinagpaguran sa iyong pamilya. Dahil pag ikaw ay nagpurgod na at umuwi ka na at wala kang ipon, hindi mo asahan na ang iyong pamilya ay dadamayan ka. Ang mga anak ay may kanya-kanya nilang pamilya. Hindi mo rin asahan na ikaw ay tutulungan nila, diba? Kaya bilang isang OFW, mag-isip-isip din tayo na ang ating pinagpaguran o kita, kailangan din natin mag-ipon para sa sarili natin, para pag nagpurgod na tayo, mayroon tayong magagamit na para sa atin. Mahirap na, paano kung umuwi ka at matanda ka na, walang nang tatanggap sa iyo sa Pilipinas, at ang isa pa, wala kang ipon at wala kang pera, paano ka? Ikaw din ang kawawa. Kaya mag-isip-isip tayo, mga OFW na medyo may edad na, konting higpit naman sa pera, huwag nating ipadala lahat ang ating mga pinagpaguran, dahil pag nagkataon tayo rin ang mahirapan, hindi sila. Hindi nila tayo matutulungan dahil may kanya-kanya na silang pamilya. Huwag nating asahan na tutulungan nila tayo, bagkus tayo ay magkaroon ng sariling ipon at sariling kita, para sa ganoon ay magamit natin sa ating pagtanda. Mahirap na, kasi pag nagpurgod ka na, wala ka ng trabaho, siyempre wala ka ng kita. Paano na lang kung wala kang ipon at uwi ka na walang dalang pera? Paano na yun? Matanda ka na, hindi ka na wala nang tatanggap sa iyo sa Pilipinas kasi may overage ka na. Hindi, kawawa ka din. Kaya mas maganda, mga kaibigan, na bilang isang OFW, tayo ay magkaroon ng sariling ipon
na gagamitin natin sa ating pagtanda. Ako bilang isang OFW ay naisip ko na yan, kaya aking nang pinaghahandaan ang kahinatnan ng hinaharap, dahil hindi ko inaasahan na ang aking mga anak ay tutulungan nila ako pagtanda ko. Baka sila pa ang tutulungan ko, kasi pag uwi ko guys, mayroon na rin akong SSS pension. Pag nag-file ako doon na gagamitin ko sa aking pagtanda, mayroon na rin akong inaasahan na SSS pension. Ganun po yun, kasi membro po ako ng SSS pension. Matagal na akong member, qualified na rin ako na mag-pension. Yun nga lang, kailangan kong uwi para mag-file ng personal sa SSS office, kaya hindi daw pwede ang online processing. Kaya personal po akong uuwi para doon ko ayusin ang aking SSS pension. Malaking bagay din po guys ang SSS pension, dahil buwan-buwan kang makakatanggap ng kahit na 8K, 9K, pwede na yun basta mayroon pambili ng kahit ano na gagamitin mo sa iyong pagtanda. Ganun po guys, maging wise po tayo mga OFW. Huwag nating ipadala lahat ang ating kinikita, kaya mayroon din tayong pansariling ipon para magamit natin sa ating pagtanda, di ba? Tama ako o mali? Anong masasabi nyo guys? Mabuti nga yung may ipon ka, para sa ganun ay ready ka na sa iyong pag-uwi, para sa ganun ay may magamit ka na pangpuhunan sa iyong buhay, sa iyong pagtanda. Mahirap mong asahan ang mga anak mo kasi may kanya-kanya na silang sarili sa buhay. Hindi ko na asahan pa ang mga anak ko na ganun nga mangyayari, na susuportahan nila ako pagtanda ko. Who knows, baka sipain pa ako kasi matanda na ako, di ba? Kaya bilang isang OFW, be ready sa hinaharap. Maging wise din tayo. Huwag nating tayong padadala sa simbuyo ng ating damdamin na ating pamilya ay magugutom na doon. Kailangan tiisin din natin na huwag ipadala lahat ang ating pamilya, para sa ganoon ay mayroon tayong magamit sa ating pagtanda, di ba? Be wise OFW. Huwag kang magiging mayabang. Kailangan magiging okay ang lahat. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like, share, and follow for more. Thank you for watching guys.